Magandang umaga po sa inyong lahat, and ako po si Dr. Bogs Rivera, and isa na naman pong Marso, no? So happy Women's Month po sa mga kababaihan po out there. So basically, ang tatalakayin po natin today will be more on our health, of course, syempre. And on the slide is basically showing to you is yung top leading causes of mortality, no? Nung 2021 on the left and nung 2023 on the right. Mapapansin po ninyo, no, nung 2021, heart disease pa rin remains to be the top cause of death, no, followed by cerebrovascular disease or ang tawag dito ay stroke. Whereas itong nakaraan, 2 taon, no, last 2 years ago, sorry, ang second most common has been uh, cancer na, neoplasm na, no, or cancer itself. No? So it's very intriguing kasi ano ba yung mga dahilan bakit ba nag-uusbong ito, no? So okay. So if you look at this top 5 most frequent cancer, no, sa malalaki, sa babae, and sa both sexes, mapapansin natin ang number 1 pa rin will be breast cancer sa babae, followed by lung, third is colorectal, no? And fourth is liver, and pang-apat is yung prostate cancer. Ang pang-anim po dyan ay ang cervical cancer. Now, ang question ko sa inyo, alin ba sa tingin ninyo ba dapat ang kailangan natin seryosohin among the 5? But obviously, of course, I would really understand ang unang choice ninyo would be breast cancer. But look into this. What if I tell you, if you could help eliminate isang cancer po, no, na kung saan makaka-save kayo ng countless na buhay, no? Ang question ko sa inyo, would you step up and make that difference? Now, again, I would like to inform you that there is one cancer. Merong isang cancer that can be completely eliminated, prevented, and even eliminated. Ang question dito is, will you ever join the fight to make this cancer a thing of the past? So, kung nasagot nyo yes, or kung sagot nyo hindi, maybe nag-iisip kayo, anong klaseng cancer ba itong tinutukoy ni Dr. Bogs Rivera? So, okay, ang cancer na po na ito is ang cervical cancer. It's probably the third leading cause of cancer in women sa mga Filipina, no? And yet, kung iisipin mo talaga, 23%, 23 po ang nadadiagnose dito araw-araw at 12 po ang namamatay. Now, when I say na ito ang isa sa mga pwedeng i-eliminate, sino po ang nagsabi nito? Here. But cervical cancer is highly preventable. WHO, World Health Organization po, ang nagsabi na kung ang bawat bansa globally could follow the 90-70-90, we will be on the path to eliminate cervical cancer within 2100. So ano ba itong 90-70-90? Okay, so 90-70-90, 90% po ng ating mga anak na babae na edad 9 to 14 dapat mabakunahan ng isang bakuna na ang tawag ay HPV vaccine, no? Na kung saan 70% po ng ating mga kababaihan, kayo po, no, ay dapat makapagpa-screening, no? And then yung mga kababaihan na merong makikita doon na problema, 90% po noon ay dapat maggamot. So kung magagawa po natin to, kakayanin po nating ma-eliminate ang cervical cancer in the next century. So yan. However, if you look those data in the Philippines, no, medyo pangit pa sa ngayon, no, yung ating datos, no. Out of the 90% na sinasabi ng WHO, according to a 2021 published report ng WHO pa rin, no, which is na makikita mo sa bandang kanan, sinasabi dito na 23% lang ng ating mga babaeng anak, edad 9 to 14, ang nakakapagpabakuna, no? First dose. Na kung saan, ang second dose nito, hindi po na ibibigay ng kumpleto. Kaya po hinihiling ko po sa inyo, sa mga tagapakinig na mga magulang din, no? Please, habulin nyo yung second dose, no? Para lang sa ganun, kumpleto po ang proteksyon ng inyong mga anak, no? Secondly, look at this. 70% po ang gustong iabot ng WHO sa lahat ng kababaihan. Globally, ang nagpapascreen lang po dito sa Pilipinas ay less than
And doon sa mga nagpapatingin, nagpapa-check up, normally, magpapatingin na mayroong sakit na pala, it's only about 50 to 60% po ang nagpapa punta sa doktor. Okay? So, again, this is from a 2023 data, pero dito, kinuha lang nila yung VIA, isang klase ng screening method, no? Makikita mo dito, it is a very dismal 0.44%. Again, very clear, wala pang 1% po ang nagpapascreening, na kung saan dapat ang hinihikayat po ng WHO ay dapat at least 70%. No? So, yun. Kamakailan po, nagkaroon po ng isang cancer summit po dyan po sa Novotel, no? At isa po ako sa nakapag-attend. And ito po ay napicturean ko lang po dun sa slide, no? This shows practically the HPV accomplishment for the whole of 2024, no? And makikita mo maganda na, no? But whatever you see here na 100%, this only implies grade 4 students. If I'm not mistaken, grade 4 can be around 9 years old, 9 or 12 years of age. I am not very sure. I think mga 12 years old na yata yun, no? So, grade 4 students lang po ito, no? Ang habol talaga natin is basically dapat yung 9 to 14 dapat mabakunahan. Pero sa kasalukuyan ngayon, ang Pilipinas, ang binabakunahan niya ay yung grade 4 lamang, no? Kung mapapansin mo dito sa slide na to, no, yung second dose, no? Makikita mo, hindi na naman na ibibigay, no? Napakababa, no? Meron diyan 100%. Like for example, yung CAR, 108%, pero pagdating sa second dose, it's only 7% lang po. Again, hinihikayat ko po ang mga magulang, no, na please habulin niyo po yung second dose ng inyong mga anak, no. Now, look at this. This is the cervical cancer screening report, no. Out of the 70% na hinihikayat po ng WHO, ilan lang po ang nagpapascreen. And this is already a combined screening modality. This includes VIA, Pap smear, and HPV DNA na naganap noong 2024. Look at this, 1.21%. Yes, tumaas, pero ma'am, ang layo ng 70%. I think this is one of the reasons why bakit marami pong namamatay na cervical cancer na kababaihan dito sa Pilipinas. So, anong tingin mo? Ano kaya ang possible po na solusyon natin dito? But even before we even go further, no, digging around the solutions, we have to first understand, no, ano po ba ang cervical cancer? Kung ang breast cancer ay cancer sa suso, ang cervical cancer ay cancer sa cervix. But ang question ko po sa inyo, saan nyo po ba talaga makikita ang cervix? Okay? Now, sino po dito yung mga kababaihan na nanganak na? Naalala nyo po ba, nung kayo ay nanganak na, merong ipinasok na kamay, no? Yung doktora po sa inyo. O di kaya naman yung midwife, no? At sinukat-sukat kung handa na po bang lalabas yung bata. Ano po ba yung sinusukat-sukat niya? Yun po yung cervix, no? So nakikita mo sa picture na to, very accessible. Pag naglagay kayo ng speculum, makikita mo na siya doon sa harap kung anong itsura niya. So yan. Yan po ang cervix. So nandyan po yan. So ano po ba ang cause, no? Ano bang dahilan bakit po nagkaka-cervical cancer? Namamana po ba to or possibly baka mayroon pa kayong maisip na iba, no? Okay. Ang cause po niyan is 3 letters, HPV, Human Papilloma Virus. Again, virus po ito, no? Ano ba ang naging experience po natin sa virus, no? Ang sipon po ay virus. Ang ibig sabihin ng virus ng sipon is sometimes minsan yung sipon self-limiting, di po ba? After 1 week nawawala yung sipon, di ba? So gumagaling kayo. Now, meron ding virus na lumalala, no? Katulad ng hepatitis B virus, no? Minsan yan maglalad siyan sa iyong atay, magpo-progression, magkakaroon yan ng chronic progression, no? Later on, magkakaroon ka ng hepatocellular carcinoma, cancer po sa atay. So, ang virus po, marami hong klase yan, no? Minsan merong gumagaling ka, self-limiting, may mga minsan na lumalala ka talaga, nagpro-progress po ito. Now, pag sinabi mong HPV, Human Papilloma Virus, sa English po, ito po ay tinatawag na warts, no, sa layman's term. Sa Filipino naman, ang tawag dito ay kulugo. Yan. Now,
Marami po tayo, no, na klase ng virus, no, or ng HPV. Huwag po ninyong lahat-lahatin, no. There are about 200 types. Yung 200 types na yan are further subdivided into mainly majority. Ito yung mga cutaneous o yung tinatawag na common warts, no. Cutaneous ibig sabihin nasa balat, no. Makikita yan sa kamay, sa paa, sa mukha, sa katawan, Yan. Whereas ito pala ang mga itsura niyan, no? So yan, wart sa baba, wart sa leeg. Yan, hindi ko alam. Baka siguro sa kamay siguro yan, no? Ito sa daliri. Ito, hindi ko alam kung saan, but ito sa soles ng paa. Yan. Meron din tayong tinatawag na mucosal warts. Mucosa, kung ito ay skin, no? Skin. Ang mucosa is, yun, mucosal warts. Yung may mamasa-masa. Yung mucosal warts mo are divided into two, no? Depende sa risk of developing cervical cancer. So ito yung type, basically, yung mucosal and yung genital mo, ito yung type ng warts na nakakapag-proceed ng cervical cancer. Low risk kasi mababa yung oportunidad mo na magkaroon ka ng cervical cancer, whereas yung high risk, medyo mataas-taas yung pagkakataon mo na magkaroon ka ng cervical cancer. So yun. Low risk, ito yung mga nakikita mo sa ari, no, or ang tinatawag ay genital warts. Hindi ko na lang matunton kung saan ko pinagkukuha itong mga pictures na to, pero definitely itong mga ito ay mga nasa ari na area yan, no? Yan, katulad nung nasa ikataas na bandang kanan, kaliwa pala, ito ay sa puwet, sa ilalim siguro ito ay nasa bayag ng lalaki, no? Ito naman sa bandang kanan nasa itaas ay malamang ito ay nasa hawakan, no, ng ari ng lalaki, at ang nasa baba naman ay malamang ari ng babae, no? So, yan yung genital warts. Sige po, pagpatuloy niyo ho yung pagkakain niyo at marami pa ho kang ipapakitang mga ganitong picture mamaya-maya. Okay, so mabalik naman tayo. Meron din tayong tinatawag na high risk, no? Itong high risk na to, nasa mga 13 to 15 po yan. Depende po kung saang libro kayo nagbuklat. No, kadalasan po nasa internet, 14 po silang magkakaibigan na posibleng pag nagkaroon ka nito, wala po kayong mararamdaman na kahit anong simptomas, at ito po ay didiretso po agad, maaring didiretso po ito silently, no, into the development of cervical cancer. Paano po yan? Para ho siyang ganito, no? So this is an HPV infection, no? It will take you 10 to 15 years, no? Later on, it develops into cervical cancer. Actually, nagsuri po ako, no? Hindi naman may mga ibang cases po, no? Yung tinatawag nating natural, no, progression of cervical cancer. Nagbasa-basa din po ako ng iba. Kadalasan po, sa iba naman, sa ibang literatura, no, minsan umaabot siya ng takes 20 to 30 years, no, from the time na magkaroon ka ng HPV down to magkaroon ka ng cervical cancer, no. Normally, it takes about 20 to 30 years. Now, ang gusto ko lang i-emphasize po sa inyo dito is marami po sa atin ang magkakaroon po ng HPV at some point in our lifetime. Pero hindi po lahat tayo ay magde-develop ng cervical cancer. Ako hindi, kasi unang-una wala naman akong cervix, no? So yun. Pero kidding aside, no, definitely, meron like yung example ko kanina na parang sipon, no? Yung virus kasi meron ding self-limiting. Like in this case, no, kung ating susundan, from uninfected, magkaroon ka ng infection, maaring aangat yan sa CIN, no, 1, or meron kang HPV infection, makikita mo sa ilalim, 90% clear. So of that 100% na nagkaroon po ng ng HPV infection, 90% po babalik po sa normal. No? Maaring bumalik sa normal. Okay? Now, 10% lang po ang paaring aangat doon sa magpo-progress into sinasabi nilang CIN2. Yan po, no, yung pong nakikita niyong CIN1, CIN2, CIN3, these are all pre-cancer. Hindi po yan cancer. So, wag ho kayong matakot dyan, no? Kaya din po kami nag-i-screening is mainly because pag nandyan kayo sa area niya yan at nahuli namin kayo, 100% buhay na buhay kayo. At ang gastos ninyo, limitado lang po. Okay, now,
Proceed lang ako. From CIN2, look at that, 43% regress, no? So kung 10% ang magtutulak doon, 43% babalik, so 57 na lang, no? 5.7 na tao na lang ang pupunta. Kung 100 'yon, no? 90% ang bumalik doon sa una, no? So 10 na lang ang nag-progress doon sa CIN2, no? So yung 10 na yon, dahil 43% ang babalik, so 53, 5.3 na lang of the 10 ang maiiwan doon sa CIN2 na group. Magpro-progress pa yon into CIN3, another advanced form of pre-cancer, na kung saan makikita mo about estimated 52%, no? So mainly ang point dito is, of the 100 kunwari na pasyente na magkakaroon ng HPV infection, it's only about 3 lang po ang magtutungo sa cervical cancer. But ito ang tanong, sino ang mga to, no? Sino kaya ang mga to ang na magpro-progress to cervical cancer? Not unless magkapagpa-screening ka, hindi po natin alam. Malalaman mo lang yan kapag ikaw ay may cervical cancer na. So again, I just would like to reiterate, this is a photo of the cervix, no? From normal down to uninfected, no? Nasa gitna. Okay? Pag nag-progress, no? Yan yung precancerous lesions at sinasabi natin na somewhat similar to CIN2, CIN3, and later on, lalaki yan into somewhat grabe, magagrabe na, mag-start ng maggrabe. Yan na po yung cervical cancer. Mapapansin nyo, gusto kong makita nyo yung nasa ilalim. HPV-infected cervix, precancerous lesions, wala po itong simptomas na kahit ano. So, again, watch out for that. Ang cervical cancer, wala pa rin yan simptomas kadalasan. It's only at the later stage of the disease do you have the symptoms. Now, again, another illustration is that HPV, pumunta ngayon doon sa break ng skin mo, doon sa cervix mo, no? Pumasok yan, pupunta yan sa basement membrane, doon sa pinaka-base, no? At doon yan manganganak, dadami ng dadami, padami ng padami, no? And then, pag yan ay hindi ka nakapagpa-screen, hindi namin malalaman na meron ka pala, no? Nang sa ganon, iyan ay maaring umeksena na sa ilalim ng inyong mga dugo, pumasok na yan sa mga blood vessels mo, na kung saan once nakapasok na yan sa ilalim ng basement membrane, na kung saan nandun yung mga blood vessels mo, meron ng parang nakapasok na siya sa skyway. So pwede na siyang magbiyahe papuntang norte, papunta sa utak, pwede na siyang magbiyahe papunta sa baga, sa atay, sa buto, and elsewhere. Yan po yung tinatawag nating metastasis, no? So yan. Now, I'd like just to show you, no? Ay, hindi pala po donut ito, no? Hindi pala donut ito. Ito po yung ginagawa sa VIA, no? So, what we do is on the left side, no? Ito yung picture ng cervix mo, no? Tapos, pag nilagyan namin ng suka, no? Or vinegar or acetic acid, no? Yan, nakita mong lumalabas po yung puti. Bakit lumalabas yung puti? It's possibly, I'm not saying na lahat ng puti it can be due to HPV. No, it can also be due to other forms. Mamaya pag-uusapan po natin yan in length, no? Ang sinasabi lang namin is kaya po lumalabas yan, nakikita namin kasi it's possibly, no, kung babalikan ko lang ito, nakikita mo yung mga lesions diyan na iba-iba kasi pag nilagyan namin ng suka yan, sinihigop nila yung suka, pag sinisilip mo, pinasukan mo ng ilaw, nagre-reflect pabalik yung ilaw, akala mo ngayon namumuti, no? So yan yung mga lesion. Again, hindi naman namin sinasabi na lahat ng puti because some of the puti dyan na nakikita ninyo are mucus, yung tinatawag nating white menstruation, no? This is another case, no? Pinapakitaan ko lang kayo, no, na kung saan yan, those are the lesions, yung naka-square, no? Yung nasa kaliwa is wala pang suka, and yung nasa kanan is after may suka na. Okay? So another subject, no? Yung nasa kaliwa ay isang pasyente na akala mo malinis nung nilagyan mo ng suka at saka namin nakita yung lesion, no? This is a patient ngayon na nakita mo yung sa taas, no? Kung makikita mo yung sa taas sa bandang part na to, no? Ito ho yung lesion, no? But this is cancer na nung nabiopsy na namin to. Early stage of cancer, no? So again, ito may acetic acid na to. Hindi ito pre and post. Ibig sabihin this is
picture na ng merong suka na, no? Hindi na namin pinakita yung walang suka, no? Now, pag yan, dahil walang simptomas yan, hindi naman kayo pupunta sa doktor para lang para mapacheck nyo yan no? Ang kadalasan is aantayin yung lumaki yan. Not because of anything, but because it does not provide you any symptoms. Remember, sa kahit naman sino kadalasan kung walang simptomas, hindi naman kayo magtutulak para pupunta sa isang doktor. So, lalaki ng lalaki yan until such time na lumaki nga ng ganito, no? And then later on, makikipagtali ka kay mister, no? And then that's the time na duduguin. Once na dumugo, yan. Yan yung tinatawag natin na parang unang-unang simptomas na kung saan yan ay magli-lead into the diagnosis of cervical cancer. That's usually the first symptoms ng cervical cancer. Pag tinamaan na, mag-start ng dudugo, no? And minsan may sakit, no? That's the first symptoms. Lalo na, imagine mo yung cancer na yan, palaki ng palaki, palabas ng palabas, pababa ng pababa sa puwerta. So, later on, pag tinamaan, duduguin, and that is the first symptoms, no? Now, naisip ko, bakit kayong puro mga babae lamang ang tinatamaan nito? Actually, hindi naman, no? If you really look at the general picture of the HPV, no? Maraming HPV ang hindi lang po babae, lalaki din. But you are definitely correct kasi majority, no? Makikita mo naman sa triangle na to. Majority of cases na kung saan ang nag-uugat ay HPV is mostly cervical cancer. Sa other forms of cancer like puwerta, ang lalaki, ang penile, ang ari ng lalaki, nagkakaroon din ng HPV cancer. Cancer yan, no? Ang vulva, yung pisngi ng puwerta sa pagkababae, throat, no? Oropharynx yun, throat. Anus cancer din is cancer sa puwet. So, hindi lang po lalaki, parehong lalaki ang babae ang nagkakaroon ng cancer patungkol sa dahil sa HPV, no? So, this is an artista, no? That's Michael Douglas, no? I'm sure baka kakilala nyo. And I'm sure you can search it naman sa internet, no? He developed throat cancer, no? And that apparently turned out to be HPV, no, in origin, no? Other musicians like Bruce Dickinson, no, from Iron Maiden, no? He developed throat cancer again of HPV. Paano ba nakapunta doon sa throat? I-google mo na lang yan mamaya. Or kaya mamaya, di-discuss din naman natin yan. Okay? Now, genital infection naman, no? Ito yung parang kulugo doon sa ari, no? Meron yan. I'm sure baka na kilala nyo yan sila, no? Meron silang eksena sa isang kotse, no? Hopefully, I don't know if it's still in the internet, but binibigyan ko lang kayo ng tip. It's up to you whether you want to search on this or not. But then again, yan yung mga kasikatan ng mga kabataan ko pa, no? And then, this is from Desperate Housewife actress Marcia Cross, no? She developed anal cancer, no? Again, sa call center industry po dito sa atin sa Pilipinas, tumataas na po ang cases po ng anal cancer. Yung kanyang asawa na si Tom Mahoney developed throat cancer naman. Huwag niyo na hong pag-isipan yung dalawa kung paano nangyari throat at saka yung mag-asawa ho yung dalawa na yan. So, imagine niyo na lang. Now, ang point lang dito is that if this can happen to artista, celebrities, high-profile celebrities, it can happen to anyone. And that's one of the reasons why I will keep telling you na, you always take care of your health, protect yourselves, no? And that HPV is the most common sexually transmitted infection in the world. The fact remains is that HPV infects up to 85% po ng lahat ng lalaki at ng babae sa buong mundo, no? At some point in our lifetime, kasi di ba minsan papasok si virus, minsan mawawala din naman, no? So almost all of us will get at least one or two, no? Depende yan sa sexual activity mo kung gaano kadalas ang minsan. Okay? So kung mapapansin mo dito, no, sexually active, no? What ibig bang sabihin kung sexually active? Actually, pag sinabi mong sexually active, if you engage in any form of sexual activity, kahit ni minsan, you are already sexually active. Okay? Kahit
minsan. Okay? You are considered sexually active. Ibig sabihin, you potentially can get any of these forms of cancer in general, no? Again, just a quick review, no? Almost lahat ng cervical cancer are caused by HPV. Vulva, yung pisngi ng puwerta o ang puwerta, vagina, no? 40% lang. Halos lahat po ng genital warts, no, nakukuha nyo sa lalaki and babae, are caused by HPV. 23 to 35% lang ng throat, penile, konti lang kami. So, hindi kami ganun affected. Pero ito po, tumataas na, no? 80 to 90% anal cancer because of HPV. So, please watch out, no? So, anal cancer, oral cancer, paano ba ito nakukuha? Actually, I don't know. Maybe we can you may want to understand, no? So transmission is mainly skin to skin contact, no? So it's just not sex. Of course, you can get it through oral sex, vaginal sex, and anal sex. Now, ano po ba yung digital sex, no? Ano kaya sa tingin ninyo ang digital sex? Now, digital sex is digits. Kasi sa aming mga doktor, we call this as digits, kamay, no? Pag yung isang kamay na hinawakan yung kanya at nailipat sa iba, no? Then probably yung partner can actually get it. So sa transmission ngayon ng HPV, hindi lang po lalaki sa babae, no? Kadalasan pwede rin yan lalaki sa lalaki. Of course, men having sexual activity with kapwa men, and of course women having sexual activity with kapwa women. And sometimes that is where digital sex is, no? Hinawakan ni babae yung yung sa kanya, meron pala siyang HPV, ibinahagi niya sa partner niya, and I guess that is one way of transmission, no? Of course, there are other forms of transmission, no? Kung infected yung birth canal, no? And ito madalas, hindi naman madalas, very rare pala ito, I'm sorry, is fomites. What are fomites? Fomites are yung sex toys, no? If you and your partner share the sex toy, perhaps baka pwedeng magkanya-kanya na lang kayo, no? That would be better, no? Sa mga kababaihan, no? And then siguro sa mga katulad naming mga doktor, mga midwife, no? Please ingatan nyo ang mga speculum ninyo because we really need to sterilize this, no? Either Cydex or either I'm sure you know that by heart, no? So I'm not going to dwell on that. Now, marami dyan, paano ba? Pag nag-kiss ba kami, nag-hug ba kami, automatically, pwede bang mahawa ako ng HPV? Well, this is according to the American Cancer Society. Huwag naman kayo masyadong praning, no? Hug, okay lang, makipag-hug, makipag-holding hands. Sa toilet, huwag niyo hong pagalitan kung madumi, linisin niyo lang, pero hindi ho kayo mahahawaan doon. Sa swimming pool po, wala po, hindi po pwedeng baka yan, no? Baka magsarado naman ng swimming pool dito sa Pilipinas lang dahil sa pananakot ko, hindi, no? Hot tubs, hindi rin po, pagkain, hindi. Baka pag COVID o kaya no? Ang sharing of food o kaya o TB, no? Possibly. I mean, I don't know. I'm not very, very sure at that, no? So, sharing of utensils, hindi naman, no? So, yon. So we go now to ano po ba ang simptomas ng HPV. So mag-isip kayo ng simptomas, get a long list of symptoms, no, or a ballpen and paper, no. Ihanda po ninyo, sasabihin ko ho isa-isa para matandaan ninyo kung ano ang mga simptomas po ng merong HPV. Ito na po. Yan po. Wala pong simptomas ang HPV, no? Because HPV has no symptoms. It's very hard to know kung ang partner mo ay may HPV o ako may HPV. Basta alam ko may HIV ako. Hair is vanishing. HPV, I don't know. So, hindi mahirap pong malaman kung merong HPV ang partner nyo. So, pinakamaganda protect yourself. Okay? Now, pero there is also another way that if you know kung meron kayong HPV is you can look at the signs, no? Kung meron kayong mga lesions dyan sa ari ninyo, no? Perhaps then you know that baka posibleng meron kayong HPV. Alam ko na po ang gagawin nyo mamayang gabi, no? At
2:00 ng umaga, sisilipin nyo ang partner nyo kung meron siyang mga ganyan para malaman nyo at matuklas ninyo kung siya ay may HPV. At pagkatapos yung nagawa nyo, kayo naman, kukuha kayo ng camera, pipicturean po ninyo ang sarili ninyo. So yun, anyway, let's move at that. So paano po ba maipiprevent ang HPV? So one is abstinence, no? Yeah, pwedeng wala kang HPV, hindi ka naman masaya. Yeah, okay. 2, be faithful. 3, condom. Remember, condom, kung oral sex, wala namang condom sa dila, no? So, I don't know how will that work, no? So, doctor consultation is good, you know, but ito po ang pinaka better, no? Better dito is of course vaccination. Now, itong bakuna na to, sa mga natatakot sa mga bakuna, this has a long history of paggagawa, no? I think way back 1992 meron na po ito. Start na nilang ginagawa itong vaccine na to. And it only came out in 2006, no? Sa Pilipinas po, there are about 3 kinds of bakuna, no? We have HPV-2, we have HPV-4, and HPV-9. Sa government po, ang ginagamit po natin ay ang HPV-4. Kung makikita nyo po sa taas, no? Yan po nakalista yung 15, no, na klase ng high risk na strain ng HPV na maaring magdulot ng cervical cancer, no? Ngayon, kaya ko nilagay yan dyan kasi para maintindihan nyo ano yung 2, ano yung 4, ano yung 9, no? Pag ginamit mo yung HPV-2, yung 16 and 18 lang ka lang covered, no? Pag HPV-4 ang ginamit mo, covered ka lang again dun sa 16 and 18. At saka, bakit 4? Kasi meron kang dalawang genital warts, no? Ito yung 6 and 11. Wala yan dito. Kasi yung 6 and 11, hindi ka naman masyadong magkukos ng cervical cancer, eh. Mainly meron siguro pero hindi ganun kataas, no? Kaya nga low risk, eh. No? Pero ang point dito, yung 6 and 11, basically, is that ito yung main source, 90% source ng inyong kulugo sa ari, no? So it will prevent, the HPV-4 will prevent you of getting kulugo sa ari. Kaya maganda ho ang HPV-4. At ito yung binibigay ng ating government sa ating mga estudyanteng grade 4, no? Merong baka bago ngayon, no? Sinasabi nila yung HPV-9, 9 po ito na strain, no? Actually 7 na high risk strain. Makikita mo, mamamatch mo naman yan dun sa taas. At saka meron itong dalawa na 6 and 11, ito yung low dose risk, no? Ang sinasabi nila, ang HPV-4 is 70% protection, whereas ang HPV-9 is 95% protection. Yan. Ito po ang DOH Omnibus Health Guidelines na kung saan ibinibigay po ang sa atin, no? Ang sa grade 4 students po yung bakuna. Now, ang bakuna na ito na HPV-4 ay pwedeng ibigay sa pangkababaihan mula 9 hanggang 45, whereas sa lalaki po ay 9 to 26. Kapag wala na ho kayo sa edad na yan, mas maganda po yata ang ibibigay sa inyo would be yung HPV-9, no? Pero ako, no, personally, no, I would really go for the HPV-9. Not because of I'm trying to sell you an idea, but try to look at this study, no. This was a study by Dr. Tantenko, I think, and this is the DEFEAT study na kung saan inalam po nila, ng grupo nila, kung ano ba yung mga most common na HPV occurring dito sa atin, no. So, alam nyo ba na ang most common na occurring ay yung HPV type 52, na kung saan hindi mo makukuha ito sa bakunang HPV-4, no. Na present lang siya sa HPV-9 na bakuna. Kaya kung meron kang HPV-9 na bakunang binakuna sa iyo, this is better because you will be more protected than that of the HPV-4. Well, that is from my point of view, but then again, I am no expert. Okay? So, alam ko we've gone the past of like 30 minutes na, but I'm sorry to say, please bear with me, no? There are still about 45 slides to go. Okay. So if we proceed, alam niyo po, marami po, gaya po ng sinabi ko kanina, marami po sa atin ang magkakaroon po ng HPV
infection. But kakaunti lang, like 3% lang, ang magde-develop into cervical cancer, no? I'm just talking about kababaihan, no? Now, again, gusto ko lang ipaliwanag po sa inyo ito na kung saan, gaya ng sinasabi ko, maraming pagpro-proceed, no? And then, kadalasan po, babalik din sila sa normal, no? So, makikita mo yung sa taas, no? Ito po ang itsura ng mga pap smear, no? Yan. Ito naman sa baba, yan po ang itsura ng mga cervix na may infected ng at saka precancerous lesion. So for this, no, this is a normal, this is an itsura of a infected cervix, this is an itsura of a precancerous lesion, and this is an itsura of a cancer patient, no? And sa taas naman po yung mga pap smear appearance niya on the slide, no? So yan. Kaya ko po ini-emphasize po namin ito is mainly because we want to let you know that cervical cancer screening po can help, no? Makikita po nila through sa pag-take ng pap smear or yung ginagawa po nila HPV DNA or yung VIA na screening po. Again, gusto ko lang po ipapaliwanag sa inyo, no, bakit ko pa kayo pinapa-screening, no? Mainly, ang message ko lang po dito is that hindi po namin inaalam kung kayo ay may cancer or wala. Kaya po kami nagpapa-screening is because gusto namin pong malaman kung kayo ay magkakaroon ng cervical cancer in the future. Because by the time na makita namin kayo na meron kayong mga lesions, it's very, very likely nandito pa kayo sa pre-cancer na stage. Meron pang panahon para hindi magtuloy into cervical cancer. Bakit ba ako masyadong, outside of saving lives, ang gusto ko lang din pong ibigay alam sa inyo na kung makita po namin yan na kayo ay mayroong pre-cancer, madali po itong gamutin, no? Although hindi naman lahat ng pre-cancer pwedeng igamutin ng thermal ablation, pero yung mga early forms of pre-cancer pwedeng gamutin ng thermal ablation. Iyan po ay itinututok lang po doon sa cervix ninyo. 20 seconds lang po to 1 minute. Tapos na po, no? Tapos na po ang lesion. Ang babayaran nyo, napaka-minimal lang. Kung may, sa mga ibang centers, kung may PhilHealth lang kayo, wala man kayong idadagdag. Ang masakit lang po dito, gaya po na sinabi ko, ang PhilHealth lang po, wala akong idadagdag. Ang masakit nga lang po dito is, at least, kailangan nyo lang magpahinga sa pakikipagtalik muna. Pansamantala, for 1 month, konting tiis lang, magpigil lang po muna kayo, no? And then, gagaling na kayo. Whereas, no, kung aantayin nyo na magka-cervical cancer kayo, that will entail you around 300,000 pesos, no? And possibly yung mga iba, aabot pa yan sa 1 million, idagdag mo dyan yung kinakain, yung everyday na gamutan, sa radiation, yung, all of this, no? At saka, at the end of the day, hindi mo pa alam kung ikaw ay buhay o, after giving all that. So, think about it. I tell you, if I were you, wag mong isipin yung sakit because wala naman. Baka mamaya kinakatakot mo yung sakit, kinakatakot mo kung na meron ka, malay mo, nandun ka pa lang sa pre-cancer, kaya pa natin ito. Okay? So please, I again advise you to go and get up and get your screening po. Okay? So, anong klaseng screening po ba ang bagay sa akin? Okay, that's maganda yan. That's a good topic, no? So, let's discuss it, no? So, right now, there are 3 approaches to cervical cancer screening, no? Meron tayong HPV DNA, meron tayong pap smear, meron tayong visual inspection, yung VIA, no, sinasabi. HPV DNA pa rin is the best form of treatment, no? Yan ay recommended na po ng WHO. So, paano ba ginagawa yung HPV DNA? Alam mo po ba na ang HPV DNA, 2 klase yan? Pwede kasing doctor ang magko-collect or pwedeng kayo ang mag-collect. O kaya gusto niyo, kung ayaw ng kayo, si husband niyo or si partner niyo, mag-collect kayo. Kung pareho kayong babae, edi mag-collect kayo. O di ba? Maganda yon. So how do you actually collect? Of course, syempre, kahit sa anong klaseng kainan, kailangan maghugas ng kamay, no? Kahit anong activity, kailangan maghugas muna ng kamay, no? So, syempre, tapos pupunta kayo sa isang private na room na kung saan magte-test ka talaga sarili mo, no? Kung sarili mo lang talaga. Now, meron yan parang stick, no? Yung stick, pag binuksan mong ganon, ito yung stick, yung dulo nun parang bulak. Ipapasok mo ngayon yon dun sa inyong ari,
no? Tapos iti-twist mo 'yon 4 times in about gently lang, wag naman grabe, no? Aside ng vagina, hanggang sa loob ng cervix. Don't worry, hindi po aabot ng bahay bata yon, no? Handun lang po yun sa cervix, no? If you look at the picture na pinakita ko sa inyo kanina, very, very safe, no? Tapos nun, for 20 seconds, ibabalik mo lang. Tapos, ilalagay mo ngayon dun sa lagayan, hugas ka ng kamay, at ngayon, ipadala mo na sa isang molecular laboratory na kung saan susuriin. Now, once meron kang na HPV test, ang sagot niyan, dalawa lang naman, no? Of course, it will tell you kung anong genotype meron ka, but generally, it will tell you kung positive ka or negative ka. Kung negative ka, congratulations, no? I wish you well because ang next na test mo will be after 5 years. Kung ikaw ay positive, no? Then possibly you will undergo visual assessment for treatment. Ano ba yung visual assessment for treatment? Mamaya explain ko 'yon. Para lang din itong VIA, Visual Inspection with Acetic Acid. Basically, they have the same. Ang gusto lang makita doon, ngayong alam ko na meron kang positibo na HPV doon sa iyong cervix, gusto kong malaman kung meron ka bang lesion doon sa cervix mo para pag meron, iti-treat ko ng thermal ablation. Yun po yung kaya ni reason bakit a visual assessment for treatment. Unfortunately, kung wala namang nakita, then more or less uulitin yung procedure after some time. Now, like I said, HPV DNA is the best. But of course, anything that is best, ang problema is cost. No, ang cost niyan is about 7,000 to 10,000 pesos. Depende yan kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka ng Asia, baka mas mahal pa dyan. I mean, I'm sorry, I don't know. Baka ganyan din naman yung cost, no? So I really don't know. Now, the second test is what we call as the PAP test. I'm sure alam niyo na yan, no? Basically, it has the same same mechanics as that of yung kanina, but ito, somebody has to collect it. You cannot collect it on your own, no? Now, ito, a brush will be inserted doon sa cervix mo and then they will try to get as many specimen as possible and then they put it in a slide, no? And yung slide na yon will be fixed and then that will be delivered to a pathology na babasahin ng isang specialized na doctor sa maninilit, no? Ang tawag doon ay pathologist, no? Sa kung saan siya magsasabi kung meron ba siyang nakikitang abnormal na cells, no? Of course, isa yun, although hindi ito yung pinaka the best, no? Kasi mataas ang false negative nito. Ibig sabihin, puro negative pero positive na pala, no? Okay. Now, maraming limitations din ito. Of course, meron ba kayong pathologist? Yan ang ano. Kasi alam mo naman ngayon, ang doktor po ngayon sa bansa natin, bibihira na lang din. So, syempre, hindi din naman nila kaya, no? And then, syempre, meron din taga-prepare niyan. Yung mga technical, mga cyto na laboratories, no, yung nagpe-prepare ng lab ng mga specimen na yan, no. So maraming kulang dito sa Pilipinas, especially if you go outside of the cities, no. Maraming kulang na screening. That's why ang isa sa magiging problema natin sa pagdating ng screening is because kakulangan ng fasilidad, no, sa pag-i-screen. I think in 2001, maibalik ko lang noong 2001, no? Kwento-kwento lang po ito, no? 2001 to 2002, alam niyo po ba, ang screening lang po natin at that time was iisa. It was only PAP, wala pong HPV DNA, wala pong VIA, no? There was a report coming from the WHO that says 7.7% po ang nagpa-pap smear dito sa bansa natin during at the time, no? Actually ngayon parang I feel na parang mas bumaba pa yata, no? I am not very sure pero parang ganun na nga, or baka sa dami ng populasyon lalong na-dilute, no, yung mga tao, mas dumami yung mga nakakapanalig na ayaw magpa-screen kaysa dun sa nagpapa-screen regularly, no? So yon. So noong 2005, ang sagot ng gobyerno natin was gumawa tayo ng isang cervical cancer screening program na kung saan ang ginagamit po natin ay ito po yung VIA, Visual Inspection with Acetic Acid. At the time, ang tawag po nila doon is acetic acid wash. Kung mapapansin mo dito, no, sa publiko po, rural health unit at saka main health centers, sa private clinics po, industrial clinics, no, ang screening of choice po nila is acetic acid wash or ito po ang tinatawag na VIA, Visual Inspection with Acetic Acid, na kung saan
Kung wala ho kayong gamit, no, at meron kayong nakitang positibo, iaangat niyo ho itong mga pasyente na 'to sa secondary hospital, no, district hospital, na kung saan VIA pa rin ang gamit kung wala silang kapabilidad na magpa-pap smear, no. Ngayon, kung may pap smear naman, ayan, kung positive din sa pap smear, dadaan po sila sa speculoscopy, no, parang scope yan, pang-magnify, no, and colposcopy and biopsy, no. So yun yung mga mamaya i-discuss po natin in details po yan, no. So yan. So let's go first muna. Ano po ba yung VIA procedure? I want you to understand first paano ba yung VIA, just so maintindihan ninyo ano ba yung ginagawa ng VIA, at kasi ito po ang primary approach nating sa Pilipinas, no. That is our primary screening approach, VIA procedure. It's very important to you for you to understand it. This test is also known as the vinegar test, as normal household vinegar can be used instead of acetic acid. For this test, 5% vinegar or 5% acetic acid solution is applied to the cervix. And after 1 minute, the health worker checks to see if it changes color. When vinegar is applied to abnormal cervical tissue, white spots will appear, so you can make an immediate assessment of a positive or negative result. White spots occur because the precancerous cells have increased protein. Normal cells do not change color, they remain pink. So, bakit daw po ba nagkakaroon ng aceto-white? Because when the vinegar test pumasok sa precancer cells, ito daw po ay tumataas ang protein, kaya po namumuti, no? Sabi ni doktora. No? That's a doctor po. No? So basically what it means is that, I guess this would suffice. No? So this basically is yung layers po ng ating cervix, no? Cervical epithelium, no? Yung layer ng cervix, no? So lalagyan mo ngayon ng suka dun sa pinakataas, no? And then sa baba, nakikita mo dun, yun po yung ating basement membrane, no? Kung makikita mo, pag nilagyan mo ng suka yan, no? Basically, makikita mo yung basement membrane, kaya ang lumalabas po siya pink, no? So katulad nito, no? Yan po yung cervical epithelium sa nakikita mo, base yan sa naked eye examination. Ibig sabihin ng naked eye, ang gamit po natin kadalasan, no, ang standard po, which is ito po yung standard, no, na ginagawa po sa bansa natin, is yung mata lang po ang ginagamit natin, no. Whereas kami po, ang ginagamit po natin, gumagamit po kami ng speculoscope o kaya tinatawag na colposcope. So medyo mas maganda-ganda ng konti, no. Yon, magnified po at medyo clear, no. So kung naghahanap po kayo ng puti, no, sa nyo mas makikita ang puti, sa kaliwa po ba o sa kanan? But of course, syempre, mas klaro pong makikita yan, yung puti na yon doon sa kanan, no. Although hindi naman namin sinasabi na lahat po ng puti ay definitely siguradong HPV. Mamaya malalaman po natin yan. Now, so sinilip mo, gamit po ang mata mo, nilagyan nyo ho ng suka. So makikita mo ang layer po ng blood vessels na nasa ilalim is kulay red, no? So pag nilagyan mo ng suka, dahil transparent itong layers ng cervix, no, ang nakikita mo pinkish yung epithelium, no? Kaya po ang napapansin ho ninyo kadalasan para hong ganyan, no? So parang pinkish pa rin, or although dito parang it appears parang red, pero pinkish to red, pero hindi naman red na red, no? So yan. Now, sa mga tao naman po na merong HPV, no? So yung HPV, gaya po na sinabi ko sa inyo kanina, pumasok na yan sa loob, no? Sa taas ng basement membrane, and kumakalat na yan. Pag pumasok po dyan yung vinegar, no? Yung vinegar, and then namumuti yan kasi it increases protein, no? It absorbs the vinegar, and it increases the protein. Pag tinamaan po ng ilaw yan, nagre-reflect po yung ilaw doon sa mata ninyo, appearing na akala mo ito ay parang puti.
no? I think one good example is this, no? Nasa kaliwa is before acetic acid, and then after mo nilagyan ng suka, nakita mo yung additional na puti. So again, I'm not saying that this is HPV definitely, no? But what I can say is they will just use this as as VIA positive, no? So yan. Now, for patients na merong medyo mas lumalala na, no, parang kumakapal na yung, nakita mo, makapal, mas marami na yung cells eh. So, expect ko medyo mas makapal na dapat yung kalalabasan, no. I think these are two more good examples, no. Yung nasa kaliwa is prior the acetic acid, pag after nilagyan mo ng suka, no, nakita mo, umaangat, lumalaki yung lesions, no. That's the after acetic acid. This is another another patient, no, na kung saan before acetic acid and makita mo doon, no, sa posterior part, sa pinakailalim na part, parang kumakapal na puting-puti. Actually, merong portions pa nga dyan, dun sa dalawa, mukhang lacerated, no, na nabaklas na, no, nabakbak, no. And then kung ganito naman, no, talagang punong-puno na talaga, nakikita mo yung cancers, yung cells mo nag-invade na. Nakita mo sa ilalim, kung mapapansin mo yung sa ilalim, nag-invade na po yan, no, doon sa basement membrane. So yan, yung mga ganyan, pwede na po yang tumakbo sa kahit saan. Pwede na yan pumunta sa Malolos, Bulacan, sa Baguio. What I meant is that nakapasok na yan ng NLEX or ng highway na kung saan sa blood vessels, no, yung blood vessels mo nakapasok na, meron na yang iikot na yan, pwede nang iikot ng daluyan ng dugo yan, mag-lodge yan later on sa utak, magkakaroon ng panibagong tubo doon, maglalodge sa baga, magkakaroon ng panibagong tubo doon, maglalodge kung saan man, magkakaroon ng panibagong tubo. Yun po yung tinatawag nating metastasis. And then this is a patient na bago pa lang, no, early stage 1 cervical cancer, no, na nakita namin. And then would you believe na ito, wala itong symptoms totally na nararamdaman. And that is one of the reasons why I would really advise you to really get screened, no. And that ano naman to, maganda naman ang survival to kasi stage 1 lang. Huwag niyo na hong paabutin, palakihin yan into 6 months or 1 year after, na kung saan yung bukol na yan palaki ng palaki, laki ng laki, tapos antayin nyo na makipag-sex kayo and then duduguin. By then, I tell you, you're already on the stage 2, stage 3 probably, and the chances of survival, gumastos na ho kayo and then hindi nyo pa makamtan na kayo ay mapanatiling buhay for the next 5 to 10 years after treatment, no. So the best is still early detection, no. Of course, ang VIA has limitations. Ibig sabihin, marami din siyang problema, no? Of course, ang kagandahan with VIA is that it's very simple. Madaling gawin, it's very inexpensive, wala masyadong gastos, no? But ang isang major na problema nito is yung operator variability. So, bawat operator nagbabago-bago ng interpretasyon dun sa puti. Ito bang puti na ito ay positibo or negatibo? Depende. Bakit hindi ba lahat ng puti dapat automatically as VIA positive? Actually po hindi. Meron po kaming batas or meron kaming law na kung saan sinusunod. No? Dapat, number 1, dapat yung lesion mo should be in the transformational zone. Ano ba yung transformational zone? Ano ba yung old squamocolumnar junction? Ano ba yung mga new squamocolumnar junction? Yun yung transformational zone mo. So, again, kung hindi mo pipicturan at babasahin mo lang immediate, it's very, very important, no, for the operator, either this is a doctor or a midwife, no, na malaman niya agad yung tamang resulta. Minsan pa bago-bago ka pa ng isip bago, no. And that's the reason why ang VIA hindi masyadong pumapatok masyado. I mean, hindi ba lang masyadong midwife na gumagawa nito, no. Again, you have to define, no, yung area ng transformation zone. Katulad dito, it has been defined there, no? So, yan yung transformation zone. Pag meron kang puti na nandyan, then definitely you will say it's possibly VIA positive, no? Meron ka ding ini-exclude, kaya sinasabi ko, hindi lahat po ng basta puti. Makita mo, o definitely sabi mo, ano yan? Gayon, acito white yan, or VIA positive yan, or HPV yan, or anything. You cannot just say that automatically, no?
Kasi nga, meron kang mga exemptions to the rule. Also, meron din tayong tinatawag na acetoacetate look-alike. Look-alike, akala mo, pero hindi naman, no? I think this is leukoplakia, if I'm not mistaken, no? Yung paglagay, hindi ka pa naglalagay ng acetic acid, before pa lang, puti na, pag nilagay mo ng acetic acid, there is no change, ganun pa rin. That's leukoplakia. Another is perhaps this, no? This is more of Candida albicans, no? Ito naman is parang mamuti-muti talaga, no? Cheesy-like, no? Parang gano'n. So, maraming po, no? Even other forms of infection can present itself as parang white, no? Kaya nga po, ang sinasabi pa namin parati is kung hindi naman kayo talagang araw-araw gumagawa ng VIA na screening, kadalasan yung inyong hindi ganoon ka-sharp, no? Pero kung ikaw ay araw-araw gumagawa or marami ka ng kasong na-develop, na napagpraktisan, naturuan, nalaman, then most likely kabisado mo na, no? And then yun ang isang problema sa VIA, yung interoperable. Again, this is one good example. Pag nakita mo yan, instantaneously sasabihin mo, that's ano yan? That's VIA positive. Only to find out, nung biopsy, that's a cervical condyloma. Condyloma is an infection, no? Na hindi high risk, low risk, no? HPV 6 and 11, parang kulugo yan na nag-appear doon sa loob ng cervix mo, no? Pero kung papansinin mo yan at saka yung kabila, no? Halos parehas lang sila, no? Parang ensaymada. Anyway, so ganun, no? Ito naman ay cervical cancer. So ang point dito is you have to do a biopsy para malaman mo talaga kung yan ay cervical cancer o hindi, or kung yan ba ay HPV or hindi, no? So now, another problem of VIA is that yung documentation. Hindi ko lang po alam kung alam po ninyo na pag ginawa po kayo ng isang midwife, ang ginagawa po nila, dinodrawing nila. Nakikita niyo po yung hawak ng babae na yan? Yung babae na may hawak niya, yung nakikita niyong hawak niya, dyan po dinodrawing ng midwife or kung sino mang operator yung findings na nakita niya, no? So, ang kwan doon is, paano kung meron kang lesion? So, paano pag nirefer mo, di ba? So, paano pag nirefer mo after 1 year? Siyempre, gusto mo malaman, ano ba yung dati, ano ba yung bukas, no? So, di ba, pag pupunta ka ng doktor, di ba? Asan ko yung x-ray mo kahapon, asan yung x-ray mo ngayon? Check nila kung nagpro-progress ba yung bukol mo from 0 to hindi naman, no? Kung from yung bukol mo maliit lang 1 cm naging mas lumalaki na, kasi pag ganoon titreat ka nila, either ibabiopsy ka nila, and then after which kung positive treatment ka na, no? So that's another problem with VIA, no? And that is one of the reasons why yun, ang problem sa VIA, na kahit mura nga siya, maganda nga siya, pero marami pa rin po siyang problema. Now, ito po yung sinasabi ko sa inyo. We are SM. We got everything. Meron tayong HPV, pap smear, VIA. And yet, sad story, no? Bottom line, in spite na meron tayo lahat, ang nagpapascreening lang po sa abayan natin is only 1.21%. Now, ano po ba ang dahilan? Bakit konti lang ang nagpapascreening? Tanungin niyo sarili niyo. Yon, I'm sure you have your own reasons. One is perhaps the lack of knowledge, no? Hindi niyo alam na, preventable pala ang cervical cancer. Hindi ko alam. Akala ko, aantayin ko lang to and goodbye. No, it's not, no? So I'm letting you know. Hindi naman ako pwedeng salita dito tapos hindi kayo magpapascreening. And that's one of the reasons why kami, ang organization ko, we go down to the area, we talk about this, and we actually do the screening. Mamaya, meron kayong local heroes dyan, no? Na gusto kong i-highlight para at least makita ninyo, no? Yung kanilang dedication in the elimination of cervical cancer dito sa Pilipinas. Of course, kadalasan, kung nandito ka sa syudad sa Manila, maraming ginagawa dito, maraming ganap dito, Cebu, Davao, but outside of the archipelago, na kung saan malalayo na sa syudad, asahan mo wala akong gumagawa, no? So where can you test? It's very hard to really get a test remotely. Imagine mo, pap smear, unang-una maghahanap ka ng doktor, mag-absent ka ng half day. Pangalawa, pupunta ka, magpapascreen ka, tapos sabihin ng doktor sa'yo, Ineng, bumalik ka para makuha yung resulta. So nakailang absent ka, nakailang bayad ka sa doktor. So again, it's the inconsistent
patient follow-up din, no? Ang mahirap, kaya minsan hindi na nagpapascreening yung mga tao. Of course, cost is also a major concern, no? Siyempre, mga ibang smears like, HPV, napakamahal. Pap smear, okay naman. VIA, alam ko sa LGU, binibigay lang naman to ng libre. So, as you can see, our Philippines lacks the preventive screening, no? And we are morely gearing towards the costly treatment, no? I think we should focus on the prevention kasi mura yon, no? Bago yung treatment. But ang tanong ko, kahit even though we spend much on the prevention, ang question ko is, how do we actually prevent this, no? I think there is a group nowadays, no, which I'm very, very happy to discuss this to you, no? There's a group now called DOST-AST, no? And of course, ako, kasama, mabuti naman po, papasalamat din po ako at naampun po nila ako, no? Ang aking cervic na organization, no? Na kung saan kami po ay tatalakayin po namin ang laban na ito against cervical cancer. Of course, later, ang plano namin is to utilize also the use of artificial intelligence, no? So, una, ang ginagawa namin is what we're looking right now is to develop a good speculoscope, a scope that can actually take photos, no? I think we're almost done na sa part na yan. Ang mga bossing ko diyan sa DOST-AST, I think we're gonna develop that very, very soon, you know. And this is some of the images that we've already acquired using the developed na speculoscope, which is really good. I think I appreciate it. Of course, there are silver reflections dyan, but that can be removed by processing of the images, no? Na ang second na kailangan namin gawin is practically we need to develop a cervical image bank, no? Ibig sabihin, we really need to screen a lot of women, millions of women out there, no? From as far as north as Aparid down to as far south as Sulu, no? We will compile all these screen images and then we'll put it in a bank, no? Para doon namin ita-test, no? So these are just some of the mga pictures na nakuha namin presently, no? Ito mukhang positive ito, no? And then again, ito most looks like, no? Okay. Now, pag ang normally gumagawa po niyan ay ang LGU. Normally sa LGU ang gumagawa na yan, and then binabato po yan sa server and then later on ibinabato po yan sa isang doktor, no? Na siya po ang official na magbabasa, no? Para dito sa gagawin po namin ito, lahat po ng nabasa ay mababasa po ng doktor. Yun po, no? And then ibabalik po yan, no? Ibabalik po yan doon sa LGU. Sa LGU bababa yan doon sa pasyente. So makukuha ni pasyente yung resulta niya instantaneously. Ang plano ho namin is at least within 24 to 48 hours makukuha na po yung resulta. Kung sa mga pasyente namang merong positibo, of course, alam niyo naman, kailangan po naming i-biopsy yan, no? Again, pipicturean na naman namin para malaman namin kung anong itsura nung merong problema sa biopsy. And then again, ipapasa na naman po ito sa DOST-AST. And then, with those images, no? Images na meron tayo dyan sa na merong biopsy at saka dun sa mga images na wala, no? Doon gagawa po sila, hindi po ako gumagawa. Sila na po ang gumagawa niyan. Maaring ang kauna-unahang ang Philippine AI po in healthcare na of course maraming salamat po sa inyo, and hopefully we can actually, this is a big leap, no, into the communities. Bakit? Because if you can see, kung meron kang isang scope na kung saan agad-agad may resulta na, hindi pa nagpapanti yung babae after the test, after the examination, may resulta na. I think it's a motivating factor that women can now,
go to screening places, no? And get the screening done, immediately makikita mo na. Kung kailangan i-refer automatically, it's just a click of a button, nandoon na po sa ospital. Depende kung saan nyo po gustong ipadala, no? And I'm very, very happy to let you know na we've already moved forward na. This is the first LGU po na tinap namin, na kung saan ipapatupad po namin ang scope na to, at na kung saan ang mga images na to are later on will be processed dyan po sa DOST with or without the biopsy, no? So, yung mga ganun po. And I think that ends po my lecture. I appreciate much, no? I hoping after 1 hour of lecture, I don't know kung gising pa kayo. If ever may tanong ho kayo, tawag lang. Hindi ko naman sasagutin eh. Bye-bye!